Ano ang kontribusyon mo sa susunod na henerasyon? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna lahat ng mga young people, mga youth, estudyante na kasama natin sa CLCC. Hello po sa inyo. Ito pong devotion natin ay patungkol po sa mga young people, young generation. So, binabati ko po lahat ng mga young people na kasama natin dito sa devotions natin. So, the young generation holds a special place in the heart of Christ. Throughout Scripture, God repeatedly raises young people to fulfill His purposes and transform nations. Jesus welcomed children, empowered young disciples, and entrusted His mission to those willing to follow early. A generation shaped by Christ becomes a powerful force for His kingdom. Investing in the young is not optional. It is a divine strategy for lasting transformation and multi-generational impact. Sabi po rito sa Mark chapter 1, 16 hanggang 20. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, He saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Sabi ni Jesus sa kanila, "Come, follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people." At once they left their nets and followed Him. When He had gone a little farther, He saw James, son of Zebedee, and his brother John in a boat, preparing their nets. Without delay, He called them, and they left their father Zebedee in the boat with the herdmen and followed Jesus. So, ito mga tinawag ng ating Panginoong Jesucristo, mga bata pa itong mga to. Sabi ni Jesus, "Come, follow me." Silang lahat sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Na mamaya magko-comment lang ako kay Peter. Kasi si Peter, iba yung, hindi siya ganong kabata. Baka siguro mga early 20s or early 30s. So, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, Christ invested in the youth for global mission. Now, isipin po natin mabuti kasi madalas naisip natin ang mga disciples ni Jesus Christ, puro matatanda. Para bang nung tinawag ni Jesus Christ yung mga disciples niya, puro adult na o matatanda na, may mga pamilya na, may mga anak na, o baka yung iba may mga apo na. Minsan ang tingin natin kasi pag sa mga pictures, yung itsura ng mga disciples ni Jesus, laging balbasarado. Now, nung tinawag ni Jesus Christ yung kanyang mga alagad, mga bata pa sila. Mga 15, 16, 17, 18 years old, 19, or maybe early 20s. Sabi ng mga scholars ay mga teenagers lamang sila. Except for Peter. So, sabi rito sa Matthew chapter 17, 24 to 27, kasama ni Jesus Christ yung mga disciples niya apparently. And then, may tinanong sila patungkol sa tax. And then sabi ni Jesus, okay, magbayad tayo ng tax. Take it and give it to them for my tax and yours. So, si Peter yung kausap niya, sabi niya, sige Peter, magbayad ka ng tax para sa akin tsaka para sa iyo. Now, dito magkakaroon tayo ng hint, ng clue, na si Peter above 20 years old. Now, hindi natin sure kung yung mga disciples niya dito kasama niya lahat. Pero ang sabi lang kasi rito sa NIV, after Jesus and His disciples arrive in Capernaum, so sabi rito sa NIV, kasama niya yung mga disciples niya, pero ang nagbayad ng tax, si Peter lang. Sa tradition nila, sa Exodus, simula pa sa Old Testament, ang nagbabayad ng tax, particularly sa ganitong sitwasyon, ay 20 years old above. So, si Peter lang yung may edad sa kanila. Based on this, and based on the totality of evidence, mga young people lang, mga teenager, yung mga disciples ni Jesus, except kay Peter. Now, si Peter dito ay, kaya mas maintindihan din natin bakit si Peter yung naging leader ng mga disciples. Kasi siya yung oldest. And sa tradition nila, kung sino yung mga pinakamatatanda, sila yung most respected, sila yung mga nagiging leaders. Kaya ang tawag nga nila sa kanilang mga leaders ay elders. Kapag young person ka, kagaya ni Timothy, tos leader ka,
nag-i-struggle kasi hindi ganun basta nire-respeto yung mga bata. Ang respect laging nasa matanda. Kaya sabi rito sa 1 Timothy 4:12, don't let anyone look down on you because you are young. Kasi si Timothy rito, baka teenager lang din. And nilulook down siya ng mga tao. So sabi ni Paul sa kanya, but set example for the believers, no, in speech, conduct, in love, in faith, and in purity. Kapag, sabi ng mga scholars, no, kapag inaral nating malalim ito, marami nagsasabi sa kanila, nasa mga teenage level lang sila, hindi sila mga adult. So masasabi natin na si Jesus Christ nag-invest talaga sa mga young people. At nung tinawag ni Jesus Christ yung mga young people na yon, ang intention niya for global mission. Global mission. These young people, sa mata ni Jesus Christ, these young people will transform the world. I'm gonna use these young people. And someday, they will become world changers. So Christ invested in the youth for global mission. Kaya sabi niya rito, come follow me and I will make you fishers of men. Sumunod kayo sa akin. Imbis na nangingisda kayo dyan ng isda, gagawin kayong mangingisda ng tao. Ganon katindi, no? For global mission talaga. Point number 2. Christ's approach is generational transformation. Mga kapatid, sa marami nating devotions in the past, nakita nyo na yung goal ng Diyos ay i-transform, baguhin ang mundo, pagharian ni Kristo, lumaganap ang kanyang kaharian at sakupin ang mga kaharian ng tao. Hanggang sa lubusan yung mundo, mapuno na ng mga mananampalataya at yung image of God na intention niya sa Genesis chapter 1, punuin yung buong mundo. At yung buong mundo ay napupuno ng mga taong naglilingkod at dumadakila kay Yahweh. Now, paano gagawin ni Jesus Christ yon? Generational. Christ's approach is generational transformation. From one generation, nagbibuild si Jesus Christ. Okay? Pagdating ni Jesus Christ, okay, this is the first generation sa New Testament. The next generation will be built on this. Parang sa atin lang mga parents, no? Sa mga magulang na dyan. Yung iba sa atin lumaki sa sulok ng Pilipinas na sobrang hirap ng probinsya na wala man lang masyadong opportunity. Taas na mga nagsumikap na, no? Tapos yung iba nakapag-abroad, yung iba nagkaroon ng magandang trabaho dito sa Pilipinas. Yung mga pinaghirapan natin na yon, nagiging magandang pundasyon ng susunod na henerasyon. Kung tama yung pagtuturo natin sa young people, no? Kaya yung mga mali na experience natin in the past, pag tinama natin ngayon yan, kapag nagturo tayo ng mabubuting asal, naging Kristiyano tayo, asahan natin yung susunod na henerasyon maapektuhan in a very positive way. Kung nagsumikap ka ngayon, naging successful ka financially, maapektuhan niya yung susunod na henerasyon, yung mga anak natin. Naging mabuti kang tao ngayon, kasi dati, basagulero ka, naging mabuting tao, asahan mo maapektuhan niya yung young people. Tinuruan mo yung mga anak mo ng mabubuting asal, ang pamana sa anak, hindi lang lagi material. Kapag ikaw nagpakabuting magulang, nagiging mabuting ehemplo ng mga anak, asahan mo malaki rin ang epekto niyan sa ating mga anak. So, sa perspective ni Jesus, from one generation, nagbibuild hanggang sa yung mundo natin, dumadami yung mga Kristiyano, lumalaganap yung ebanghelyo from generation to generation. Isipin nyo, nakakailang henerasyon pa lang tayo from the time of Jesus Christ. Just imagine that. You have another 2,000 years from now, napakadami na ng mga mananampalataya at malaki ng pagbabago dito sa mundo. Pangatlo po, ano yung strategy ni Jesus? Yung strategy ni Jesus hindi nagbabago. Christ's strategy is generational discipleship. Makikita nyo rin po yan sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Yung mga apostol, tinuro sa susunod na henerasyon, yung mga tinanggap nila kay Kristo, na sila naman na magtuturo sa susunod na henerasyon, na magtuturo naman sa kasunod na henerasyon. Kaya yung gospel, pinapasa yan from generation to generation. Yung discipleship, tuloy-tuloy yan. Kaya ka naging Kristiyano ngayon, kaya ka naging mananampalataya kasi yung ebanghelyo ni Kristo hindi huminto. At wag mong hayaang huminto sa iyo yung ebanghelyo ni Kristo at di mo na maipasa sa iba. So, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Pinakauna po, touch one life and change a generation. Mga kapatid, kung ikaw may dinidisciple ka ngayon, isang young people, hindi lang yan basta isang tao, hindi lang yan basta isang young people. Someday, magkakapamilya yan.
Someday magkakaanak yan, magkakaapo yan. Ako, yung lolo ko, naging Kristiyano, damay-damay, pati yung mga anak, pati yung mga apo. No? Iba yung effect ng merong lolo ka na Kristiyano, merong ang tatay, nanay na mga Kristiyano. Kaya pag nag-disciple ka ng isang tao, isipin mo, isang generation yan down the line. Kapag dinisciple mo yung anak mo, hindi mo lang anak yung dinidisciple mo, pati yung magiging asawa niya, magiging pamilya, magiging anak niya, magiging apo niya. Kaya mag-invest ka sa pagdidisipulo. Pangalawa po, teach young people to obey Christ. This is the essence of Matthew 28:18-20 na sinasabi ng ating Panginoon o tinatawag natin Great Commission na sinasabi ng ating Panginoon Kristo, teach them to obey everything I have commanded you. So tinuturo natin sa mga young people, hindi lang mga kaalaman patungkol kay Kristo, kundi paano sumunod sa lahat ng pinag-uutos ni Kristo. Tinuturuan natin yung mga young people na magmahal sa Diyos, mahalin si Kristo, mag-alay ng buhay kay Kristo. Yung isusuko mo lahat just to obey and please our Master, the Lord Jesus Christ. And pangatlo po, train the youth while their hearts are moldable. Yung mahirap ma-mold yung mga, kumbaga sa clay, no? Pag mga matatanda na, mga lolo na, o kaya mga tatay na, para mga bato na eh. Hindi mo na ma-mold eh. Pero pag mga bata pa yan, mga, 3 taon, 4 na taon, para yung malambot na clay. Hanggang maging young people. Moldable yung kanilang mga puso. Ang bilis nilang makinig. Pero doon sa iba, no? Iba tigas talaga ng ulo. Pero, young people, generally speaking, malambot ang puso. Moldable. Pwede mong i-mold pa eh. Kaya, train the youth while their hearts are moldable. Kasi ang anak, sa anak mo na lang, no? Sa mga anak lang natin, hanggat nasa tahanan mo yan, i-disciple mo na, i-train mo na. Kasi kung hindi mo matrain yan sa tahanan mo pa lang, paglabas mo ng tahanan yan, at nagkaroon na ng sariling decision sa buhay, sariling trabaho, sariling pamilya, don't expect na madidisciple mo pa yan. Of course, pwede. Pero dapat sa tahanan nagsisimula. While their hearts are still moldable. Hanggat may impluwensya ka pa sa kanila. Hanggat sila ay nasa ilalim pa ng iyong bubungan. Train the youth while their hearts are moldable. Habang nasa pudar mo pa sila, habang nasa church pa sila, someday magkakatrabaho yung mga young people, pupunta yan ng ibang lugar. No, hanggat nandyan yan sa church, i-disciple na ng i-disciple. Kasi sila yung magiging world changers. Sila yung susunod na henerasyon. Sila yung magpapasa ng ebanghelyo. Someday mamamatay tayo. No? Tayo mga adult. Pero yung mga young people, sila yung magtutuloy ng gawain ni Kristo. At pinagkatiwala sila ng Diyos sa ating mga kamay. Now, para po sa ating discussion, what is your contribution for the next generation? Kung si Kristo nag-invest sa mga young people, tinawag niya yung mga young people, mga nangingisda, o lika kayo, gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Dinisciple ni Jesus Christ yung mga young people na yon at nagdulot ng pagbabago sa mundo. Now, the question here is this. It's your turn. What is your contribution for the next generation? Now, I want to take this opportunity na rin to thank you, everyone, na sumusuporta dito sa ating channel. Kasi ito yung lahat ng mga devotions na ginagawa natin, kino-compile natin yan, gagawin natin kasi siyang material na pang-disciple sa young people, adult, or kahit sino man. So, hindi lang to basta devotion na ginagawa natin everyday. Ginagawa na itong materials ng marami at gagawin pa rin natin itong, i-compile natin to, i-organize, gagawin nating materials para sa discipleship. So, thank you sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Someday mamamatay tayo, no? Pero at least meron tayong iiwan na may kinalaman sa discipleship para sa kapurihan ng ating Panginoon. So, salamat po sa bawat isa sa inyo. Lahat ng kasama natin dito sa daily devotion, umaga pa lang, sama-sama po tayong disipuluhin ang susunod na henerasyon. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, thank you for your heart toward the young generation. You see their potential, their energy, and their capacity to carry your mission forward.
Give us wisdom to touch one life at a time. Teach young people to obey you, and train them while their hearts are moldable. Make us mentors who reflect your love and truth. Raise a generation that knows you deeply, follows you faithfully, and influences others boldly. Empower us to invest intentionally in the youth around us, believing that one transformed life can shape a whole generation. In your name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. I hope marami po kayo natutunan sa mga devotions natin. At kung meron po kayong gustong i-share, let us know in the comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.